So, hello mga beshi ko. Ayan. Kwentuhan muna tayo ngayon kasi about sa Halloween ngayon, 'di ba? Ayan. Usapang aswang muna tayo. Itong kwento ko ngayon mga beshi ko, patay na kasi yung mga lolo ko. So, nung buntis ako, nung umuwi ako ng summer, ayan, napakwento sa akin yung lolo ko kasi nandun ako sa kubo. Mamaya mga beshi ko, magbabasa tayo ng kapalaran ng bawat zodiac sign sa 2024. Yan. So, kwentuhan muna tayo mga beshi ko. Dahil, kailan ba yung Halloween nak? Bukas? Yan. Yun. Ayan, happy Halloween po sa lahat. Halloween special tayo ngayon mga beshi ko. So, ayan. Wala akong ka-makeup. Makeup kasi nasa bahay ako. Maging normal muna tayo ngayon. Huwag muna tayo mag-inarte, no? Ganito yung kwento ng lolo ko. Ayan. Pero ngayon, mga beshi ko, feeling ko wala naman mga aswang kasi marami ng tao. Tapos, baryo na siya. Kumbaga, barangay. Ano yun? Pag baryo na. Yung bang marami ng tao, di katulad nung araw na simula dito hanggang North EDSA ang tao. Dalawa lang ang bahay sa ilang barangay. Di ba may mga barangay na 5 lang ang bahay, ganyan, tapos ganun lang, ganun lang, ganun. Naabutan ko pa yung mga beshi ko, hinahanap ako ng tatay ko. Inanghanap ako ng panggatong, so sisigawan lang ako ng tatay ko. Talasik na yung espiritu ko noon. Pag tumawag yung tatay ko, tinatawag ako. Hirap na hirap ako dati magbitbit ng panggatong kasi isang sako yung nakukuha ko eh. Di balik na nga tayo. Yung palayaw ko lalang. Sabi ng lolo ko, alam mo ba, nakakain ako ng karne ng tao. Nagulat ako. Siyempre buntis ako noon, siguro ko mga 7 months. 7 months yung tiyan ko kasi year 2008. 2007 yata or 2008. Ang buntis ko nun. Tapos sabi niya sa akin, kasi nag-aaral pa siya eh. Tapos, sabi ng lolo ko, alam mo ba na nakakain ako ng tao? Karne ng tao. So, paano malaman? Kasi, sabi niya, World War II. Yun. Yun sabi niya, sa sabi niya, pumunta daw sila sa lugar ng di ko lang sasabihin kung anong lugar yun. Umayan ako na dyan. Tapos, sabi niya, pagpunta daw nila sa isang bahay, meron daw mga malalaking kawali. Siyempre, hindi naman, na kasi sobrang tanda na ng lolo ko, pero nakakapag-araro pa siya. Pahinga kasi yun eh. So, parang dumayo siya sa bahay namin, ngayon, chismisan, sa mga na-experience niya nung araw. Kasi, siya eh, parang sundalo sila nung araw. Tapos, sabi, niyaya daw siya ng kaibigan niya. Ayun, niyaya siya ng kaibigan niya, tapos, may nakita daw siyang mga malalaking kawali na kumukulong tubig. Tapos pagpasok daw niya doon sa bahay, mayroon daw mga ulo daw mga beshi ko na display. Tulala talaga ako nakikita yung lolo ko. Mga display daw na Ewan ko lang kung naikwento niya yun sa mga pinsan ko. Kasi sa akin talaga kwento eh. Siyempre ako Marit Star. Di nakinig. Tapos yun nga, sabi ng lolo ko, alam mo ba na nakakain ako ng karne ng tao? Tapos yun nga, kain daw sila. Nagtataka daw siya sa mga dinadaanan niya doon sa bahay kasi nagpaka-display yung ulo. Ayun na, kinilabutan daw siya. Pagkain daw niya ng kaibigan niya, sarap daw siya sa pagkain. Nung mauubos na daw, yung malaking malaking mangkok. Nakita daw niya sa ilalim yung kuko ng tao. Ito daw yung nakita niya. Ito yung mga
kuko ng daliri ng tao, yung nakita ng lolo ko. Ayun, hindi ko na babanggitin kung anong lugar yung pinuntahan niya kasi kwento lang naman yan ng lolo ko. Tapos, nung maliit pa yung ate ko, kasi yung may ate ako sa kapatid ko siya sa ama. So, yung tatay ko tsaka yung nanay, yung nanay ng ate ko tsaka yung tatay ko mag-asawa. So, anak kami sa pangalawang asawa ng tatay ko. So, parang half sister ko lang siya. Sara na, tumalsik yung panyo mo. Ngayon, maliit pa yung ate ko. Sabi ng tatay ko, nagkwento rin yung tatay ko kung paano sila inaswang. Siguro ko 1970. 1970 yung kasi 45 na ating ate ko ngayon eh. Ngayon, 45, 42, mga ganun na yung ate ko. Kinabahan daw ng tatay ko nung maaga pa. Tapos, manghuli sila ng isda. Sulo yun sa gabi. Sulo sa summer. Manghuli sila ng isda ng gabi. Kinakabahan ng tatay ko maaga pa lang. Hinasa daw niya yung itak. Ngayon, hinasa niya. Sabi niya nung alas 6, maliwanag pa nga daw eh. Iniwan yung ate ko doon sa lula ko. Kasi kinakabahan yung tatay ko. Buti nga mo, iniwan yung ate ko sa lula ko. Di ayan na nga. Kumain sila ng maaga kasi grabe yung kaba ng tatay ko. Umaga pa lang daw eh. Kumain sila ng maaga tapos naghiga kasi maya-maya pag matutulog sila maya-maya manghuli na ng isda pag sa gabi. Kasi maraming huli pag sa gabi. Maraming isda. Diyos ko, nandyan na. Naglalakad daw yung aswang. Sabi ng tatay ko. Ayan na nga, nakikinig na sila, hindi nakahiga na. Yung sahig ng ang tatay ko, sahig, kawayan. Nung naglalakad daw yung aswang, pumunta daw sa silong, sa ilalim ng higaan. Tapos, sige daw yung sige daw paikot-ikot sa bahay, ganun. Tapos, sa sobrang takot daw ng mama ng ate ko, umihi siya. Tapos, tinaga daw ng tatay ko yung kawayan kasi yung hininga niya, ang init, tagos hanggang buto. Yun ang kwento ng tatay ko nung na-experience niya yung aswang. Parang lapitin kasi yung tatay ko sa mga ganyan eh. Huminga daw yung aswang. Paghinga, akala ng tatay ko, hina sila eh, yung bang andyan na sa kanila. Nandun pala sa ilalim ng higaan nila, nasa ilalim ng bahay nila. Sa silong ba? Tapos, tatlong di ba yung sahig pa ganon? Yung sahig ng kawayan, tatlong yung nahiwa nun. Yung nataga ng tatay ko, tatlong kawayan na ganon. Di ba ito, kawayan. Tatlong ganon. Tatlong hibla kung mga ganon. Tapos, ayun, lumipa daw yung aswang hanggang umaga. Hindi daw sila pinatulog. Ganon ang nangyari. Yun nga, natawa daw ang tatay ko nung umaga kasi talaga umihi talaga siya. Nagpinto yung asawa ng tatay ko. Tapos, ayun, ang aswang kasi, nahahawa kayo niyan sa laway. Sa laway. Kasi, paano ko nasabi? Dahil, hindi ko na lang din babanggitin yung tita ko na hawaan siya sa pagkaaswang. Kasi, yung mga pinsang ko, may mga isip na sila kaysa sa akin, dati. Ang kwento talaga, mayroon daw, nagbigay ng soft drinks sa tita ko. Pamasko ata yun, pero bukas na, di ba ito? Di ba kung nga ito, soft drinks, bukas na siya. Sabi, ito na lang ito na lang yung pamasko ko sa'yo. Binigyan siya ng soft drinks. So, soft drinks lang, doon lang nag-umpisa. Siyempre, ininuman na yung soft drinks. Yung tita ko naman, hindi naman masilan. Uminom din siya. Yun lang yung nag-umpisa. Tapos, siyempre, buti na lang may mga kakilala yung lolo ko ng mga manggagamot. Ayan, ginamot siya kasi tuwing alas 6 daw, tumutulo na yung laway. Tapos, pag nakakakita ng bata na naglalaro, yun, natulog daw yung laway. Yun.
Tapos, pinagamot. So, sumuka siya ng bubuyog. Kasi, ayon sa mga marites. Pero hindi marites yung kasi totoo talagang kwento yun. Dahil, nangyari talaga yun. Pag naging sisiw daw siya, hindi na siya magagamot kasi hindi na siya dadan sa lalamunan eh. Kumbaga yung bubuyog, mailuluwa mo pa yan eh. Bubuyog yun eh. Pag naging sisiw na siya, may pakpak na, hindi mo na siya magagamot. Ayun. Tapos, may syempre mga lola ko, hindi naman siguro yung magsisinungaling, no. Ngayon, may duman daw na aswang. Alam nila kasi kung ano yung huni ng aswang. Magandang boses ng aswang, ng wakwak. Wak! Yung mga ganun, pero matinis. Ganun, tapos, may sumigaw daw. Sabi, sama ko! Sabi daw ng aswang, tara! Ganun daw. O, sinasagot daw nung araw ang aswang. Tapos, ayun, inantay nga daw sila. 1 buwan silang pinaglaruan. Kaya, tao ang aswang. Hindi, yung iba sa mga taga-probinsya, hindi sila dapat nagbibiro sa aswang. Lalo na yung itak na patutunugin mo, galit na galit sila dyan. Tapos guys, yung nangyaring kababalagan sa probinsya namin nung araw. Kwento ng matatanda to, hindi to kwentong barbero. Kasi na-experience talaga nila. 1 buwan silang pinaglaruan. Alam mo yung tipong nasa labas sila ng bahay, nag-aantay na dumaan yung aswang. Kasi sasama sila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nandoon na nauna pa sa kanila. Diba? Hanggang alas 3 daw sila ng umaga sa labas. Sa labas ng bahay, nagbabantay kung makita nila yung aswang. Di, wala sila. Tahimik tahimik. Inantay nila na, na may maghuni. Wala. Di, pumasok sila sa bahay nila. Ngayon, nauna pa yung aswang sa kanila. Di, dun. Talsikan sila. Kaya mahirap talaga magbiro sa aswang. Tapos, nagbiro na naman sila na pahingi ng ulam. Ganon. Di, ito na nga. Pag umaga daw, mayroon daw nakasabit na karni sa pintuan ng lola ko. Fresh pa daw yung dugo. Fresh pa daw yung karni. Pero hindi daw yung kinarni ng lola ko. Diba? Nagbiro lang naman yung lola ko. Napahingi ng ulam. Nakasabit na yung karni sa may pinto nila ng bahay. So, yun lang mga beshi ko. Ayan. Sa akin lang naman kwininto yun ng mga lola ko kasi doon ako lumaki sa lola ko. Marami pa kaming na-experience sa aswang nung araw kasi talahiban talaga yung lugar namin. Tapos may lupa naman yung mga lola ko kasi dati talaga talahiban pa yung lupa nila. Tapos ngayon na siya beach house na siya. Beach. Yung bang ba yung tawag na rest house, basta yun na lang, rest house na ngayon yung lupa nila. Kasi may nakabili na. Tapos, dati, kahit yung ate ko, yun, marami kaming experience about sa aswang. Talaga nung araw. Kasi yung ate ko naman, inutusan ng tatay ko, bumili ng sigarilyo. Tapos, hinihila daw yung tatay ko yung ate ko, hinihila ng aso, yung nakita ng tatay ko. Hinihila daw ng malaking aso, hinihila daw yung palad ng ate ko. Tapos, dinagit daw yung ate ko ng aswang. Alam mo yung binuhat daw yung tatay ko, tapos yung ate ko na hindi sumasayad yung paa sa lupa. Yun ang experience ng ate ko nung araw na yun, nung bata pa siya. Tapos, may sakit yung tatay ko. Nakakita daw sila ng mata na mapula doon sa palay, tapos nalaglag, ganon ang nangyari. Kaya lagi nagpasakit nung araw ang tatay ko, hanggang sa sinabi nila na naingkanto yung tatay ko. Pero na-experience ko talaga, hanggang ngayong 34 years old na ako, hindi talaga naalis sa isip ko yung nakita ko nung gabi. Meron akong nakitang nung gabi na puting kabayo, ang kalahating katawan tao, ang kalahating katawang kabayo.
Ngayon, siguro mga 3 sila, pumasok sa loob ng bahay. Sa may pinto, sa may pinto lang, hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung nakita ko nung bata ako. Di lang, nasa isip ko, pero hindi ako makapagsalita nung araw na yun. Kasi bata pa ako eh. Pero naisip ko talaga hanggang ngayon na, ngayong naisip ko, parang tikbalang siya, yung pumasok sa bahay namin. Kasi parang yung bahay na yan, kaya giniba. Kasi parang maraming kababalaghan. Binigyan niya yung tatay ko ng perfume daw, ng Encanto na nawala. Parang nakita ko nga rin yun, mabango talaga yung perfume na yun. Kaso, itim siya na perfume, maliit lang. Pero ang ganda ng amoy. Yun ang sabi, Encanto binigyan ng tatay ko ng mabango. Pabango yata na perfume. Tapos, yun nga yung nakita ko na puting kabayo na pumasok sa may kusina. Kaya giniba yung bahay namin na yun. Hindi ko alam kung bakit giniba. Malaki naman yung bahay na yun eh. Dati may simento pa nga eh, yung bahay namin. Maraming yung nangyayari doon. Yung laging nagkakasakit tatay ko doon sa bahay na yun kasi hindi ko alam kung bakit. So, yun lang mga bishi ko, magbabasa ako ng para sa Kapalaran 2024. Yan. Thank you for watching. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo.